Hi guys! Good afternoon. Labas na ako sa trabaho at wow, ang aking makeup is maganda pa rin. Yes! Anyways, meron tayong reaction video. Hindi yung makeup ko ang tungkol dito. Okay, babasahin natin siya. Ito siya. Sabi niya, hindi pa nga kami ikinakasal ng girlfriend ko, pero ganito na siya. Kaya gumawa ako ng desisyon na kahit masakit pero alam kong iyon ay tama. Akala ko, normal lang yung tumulong sa pamilya habang wala pang sariling pamilya. Pareho kaming working ng girlfriend ko. At maayos naman kami noon mag-ipon para sa future namin. May mga plano na kami tungkol sa kasal, bahay at mga goals namin bilang mag-partner. Pero nitong huli, parang unti-unting nawala lahat ng plano namin nung magdesisyon siyang akuin buong responsibilidad ng pamilya niya. Pinag-retire niya agad yung mga magulang niya pagka 60 na sila. At siya rin ang sumasagot sa pagpapaaral ng kapatid niya sa college. Wala naman sanang masama kung tumutulong siya, pero parang lahat ng kinikita niya doon na napupunta. Dati hati kami sa dates, ngayon ako na lahat. Libre ko na siya, hatid sundo ko pa at minsan ako pa pinabibili niya ng grocery para sa apartment niya. Ha? Apartment niya? It means magkahiwalay sila? Okay. Dumating sa point na tinanong ko kung nakakapag-ipon pa ba siya para sa future namin. Doon niya sinabi na matagal na daw niyang ini-stop yung ipon niya. At lahat halos binibigay niya sa pamilya niya. Tapos, pabiro pero seryoso niyang sinabi na ako na lang daw bahala bumuhay sa kanya kapag kasal na kami. Kasi lalaki naman daw ako. Mali siya sa part na yon, ate. Mali. Hindi ka dapat depende sa asawa mo kasi mahirap na kita mo na yung ganyan na nga siya, oh. Naku, nakakatakot yan. Delikado. At saka hindi mo pa na-gets yung, hindi mo pa nakukuha yung sagot niya kung talaga bang bubuhayin ka niya kapag ikaw ay hindi na nagtrabaho or kapag naging mag-asawa na kayo. Wala pa yung sagot niya, ha? Pabiro lang daw naman yun, pero I'm sure totoo yun. Okay. Para kasing ang nangyayari, siya nagtatrabaho para sa pamilya niya, inako na niya lahat, tapos kampante siya na sasaluhin ko siya para sa future naming dalawa. Ano yun? Ako mag-work para sa sarili naming pamilya, tapos siya magtatrabaho para sa pamilya niya? Ate, huwag ka na lang munang mag-asawa, okay? Kasi hindi okay sa iyong mapapangasawa itong ginagawa mo, okay? Tulungan mo muna yung pamilya mo. Isaayos mo muna sila at saka muna sundin yung pag-ibig mo. Okay, kung gusto mo pa rin tulungan ang pamilya mo, huwag kang titigil ng pagtatrabaho para tulungan ang pamilya mo. Okay? Yang iyong mga magulang at kapatid. Kung gusto mo silang sustentuhan, then huwag kang titigil sa pagtatrabaho at huwag ka rin titigil sa pag-iipon para sa sarili mo pa rin. Hindi pwede na wala kang ititira. Pwede kang tumulong sa pamilya mo, sa pagpapaaral sa kapatid mo, pero magtira ka pa rin ng para sa sarili mo. Kasi, hindi ka makakaasa sa kanila. Wala kang aasahan sa kanila dahil ikaw nga yung tumutulong sa kanila. Unless, ipasa mo sa kanila yung ginagawa mo, then baka ganun. Pero, delikado pa rin. Okay. Mahal ko siya, pero minsan, napapaisip ako kung ito na ba yung preview ng magiging buhay namin kapag nagpakasal na kami. Kung ngayon pa lang lahat ng kinikita niya para sa pamilya niya at lahat ng kinikita ko para sa aming dalawa, ano pa mangyayari kapag mag-asawa na kami? Ako ba yung hindi nakakaintindi sa kanya dahil never akong naging breadwinner o sadyang napaka-unfair lahat ng gusto niyang set up? Ito ha, for you sa lalaki, okay? Definitely, ang gusto mo sa isang babae ay financially independent at anong tawag dito? Ang gusto mo ay talagang magkahati kayo. Pues, yun ang hanapin mo. Yung babaeng magiging magkahati kayo sa lahat. Okay? Or yung babaeng papayag sa sitwasyon na gusto mo. Na pagbubuuin yung parehong pera ninyo. Okay? May babae na ganyan. Napayag naman na pagsamahin yung pareho ninyong pera. Yun. Pero kung ganyan, mukhang hindi gusto ni babae, humanap ka ng babaeng papayag sa gusto mo, okay? Ganon din naman si babae. Humanap ka ng lalaki na papayag din sa gusto mong mangyari. Kasi kung ganyan magkasalungat, hindi talaga kayo magkakasundo at mauwi lamang sa hiwalayan. Okay? Ito pa.
Hindi ko kasi maramdaman na partner tayo sa pagbuo ng future. Pakiramdam ko ako lang ang nag-iipon para sa ating dalawa, habang ikaw nakalaan na ang buong buhay mo sa pamilya mo. Ibinaba niya ang telepono niya at bumuntong hininga. Babe, pamilya ko yun. Hindi ko sila pwedeng tiisin. Tsaka, normal lang sa lalaki na buhay ng asawa niya. Bakit parang sinusumbatan mo ako sa tulong na binibigay ko sa kanila? Girl, okay lang na tumulong ka sa pamilya mo. Walang masama. Pero, never depend pa rin sa ibang tao, okay? Kasi, delikado din yan eh. Kagaya niya, sabi ko nga, hindi okay dun sa lalaki. Ay nako. Ito pa. Sabi niya, hindi kita sinusumbatan sa pagtulong. Sagot ko, pilit pinapakalma ang boses ko. Pero ang iasa mo sa akin ang 100% ng magiging pamilya natin dahil ibinibigay mo ang 100% ng kita mo sa pamilya mo, unfair yun. Magiging asawa mo ako, babe, hindi financial plan ang pamilya mo. Naging emosyonal ang pag-uusap, lumabas ang linya niyang, kung mahal mo ako, mamahalin mo rin ang pamilya ko. At may intindihan mo ang obligasyon ko. Doon ko napagtanto na magkaiba kami ng definisyon ng salitang pamilya kapag kasal na. Para sa kanya, extension ako ng mga responsibilidad niya. Para sa akin, kami dapat ang priority. Hindi nagbago ang pananaw niya pagkatapos ng gabing iyon. Sa katunayan, humingi pa siya ng pabor kung pwede daw ba munang hiramin ang credit card ko para sa tuition ng kapatid niya. Ay, doon mali. Okay. Babayaran na lang daw niya kapag nakaluwag siya. Doon ako natauhan. Kung hindi ko ito ititigil ngayon, habang buhay ko itong papasanin. Actually, not really. Kapag nakatapos na ng pag-aaral yung kapatid niya or basta, kapag nasa ayos ng asawa mo yung pamilya niya. Pero minsan kahit anong pag-aayos ang gawin mo dun sa pamilyang yun, kung hindi sila marunong sa buhay nila, hindi talaga sila matututo at magiging habang buhay talaga silang pasanin. Okay. Inaya ko siyang magkita sa huling pagkakataon. Isinaling ko ang singsing na binili ko sana para sa bala kong pagpropose sa kanya sa susunod na buwan. Babe, mahal kita sobra. Sabi ko hanggang nanginginig ang boses ko. Pero hindi ko kayang pakasalan ng isang obligasyon na hindi ko naman pinili. Gusto kong maging asawa, hindi savior ng buong pamilya mo. Kung ngayon palang binuwisan mo na ang pangarap nating dalawa para sa kanila, wala nang natira para sa atin. Umiyak siya, nagalit at tinawag akong madamot. Masakit dahil alam kong hindi ako madamot. Nagmahal lang ako ng taong hindi pa handang bumitaw sa pagiging anak at kapatid para maging isang asawa. Makalipas ang isang taon, nabalitaan ko nagtatrabaho pa rin siya ng double kayod para sa pamilya niya. At wala pa rin siyang naiipon para sa sarili niya. Ako naman, unti-unting nakakabangon, masakit man ang naging desisyon ko, alam kong tama ito. Natutunan ko ang pag-aasawa ay pagtutulungan, hindi pagsasamantala sa pagmamahal ng isa para punan ng pagkukulang ng iba. Niligtas ko ang sarili ko sa isang buhay na puno ng pait at panunumbat. Okay. I mean, choice ni lalaki yun na pumili ng relasyon or makakasama niya sa buhay, mapapangasawa niya sa buhay. Choice niya yun. Okay, that's good. At least meron siyang parang prefer kung ano yung maging asawa at sino ang maging asawa niya sa buhay niya. Okay, natural lang yun. At dapat ganun din si babae. Magkaroon siya din ng prepare kung sino yung mapapangasawa niya sa pagdating ng panahon. Pero dapat talaga sa pag-aasawa, mag-uusap kayo kung ano yung magiging setup nyo, kung anong magiging sitwasyon. Kung paano pag tumigil ka na ng pagtatrabaho, pag nawalan ka ng trabaho, parang ganito. Doon mo malalaman lahat eh. Kung okay lang ba sa kanya na hindi ka magtrabaho, ganyan. Ay, dahil sabi ko sa iyo, kung hindi okay, ayan ang pagsisimulan talaga ng malaking hidwaan ninyong dalawa. Napakahalaga, ikaw babae, ay pumili ka ng lalaki ng papayag sa gusto mong mangyari. Sanaayon sa buhay na gusto mo. Yung lalaking provider at okay lang maging provider ng pamilya nyo at ng pamilya mo. Kasi napakahirap niyang gagawin mo. Kasi totoo naman na hindi niya obligasyon ang pamilya mo. Obligasyon mo yan sa sarili mo. Kung nag-offer si lalaki din, that's good. Okay lang yun. Pero yung ipasa mo sa kanya ang responsibilidad na hindi sa kanya ay magiging napakahirap noon. Pero kung siya ay maunawain at naiintindihan niya na ang pagtulong sa pamilya ay okay lang, pero kung hindi, yun ang magiging mahirap.
At ikaw naman babae, ay huwag kang titigil sa pagtatrabaho, okay? At yung pamilya mo, ituruan mo rin silang tumayo sa kanila. Hindi pwedeng habang buhay ay nakasandal sila sa inyo. Paano kapag ikaw ang nawalan, pag ikaw ang nawalan ng trabaho, napakahirap nun, okay? Kaya dapat, hindi lang sila ang i-equip mo. I-equip mo rin ang sarili mo. Ibig sabihin, ihahanda mo sila, ihahanda mo pa rin ang sarili mo. Hindi pwede na ikaw lang ang maghahanda para sa kanila, tapos ikaw ay hindi maghahanda para sa'yo. Pagdating ng panahon, ikaw pa rin ang mahihirapan at ikaw pa rin ang kawawa. Dahil ikaw pa rin ang sasandalin nila kung hindi sila matuto sa buhay nila. Ikaw pa rin ang tatakbuhan nila dahil ikaw yung taga-solusyon ng mga problema nila, okay? Yun ang hindi maganda sa ibang tao. Kasi hindi mo sila tinuturuan na tumayo sa kanila. Habang ikaw lang yung natututo para sa sarili mo, okay? Pero hindi ka rin natututo in the end kasi hindi ka nga nakakaipon para sa sarili mo. Ngayon, pag ikaw ang nawala, lahat kayo mababalian kayo ng buto. Dahil ang isang foundation, hindi naman yan magtatagal at magiging matatag or magiging malakas kung isa lamang ang pundasyon, okay? Haligi, 'di ba? 4 yan na sulok ng bahay. Kung ikaw lamang ang nagtatrabaho at yung 3 yun ay wala namang hindi rin nagtatrabaho, pag ikaw ang nasira, lahat yan babagsak yan. Kaya dapat talaga, yun, tuturuan mo rin sila, bibigyan mo rin sila ng pangkabuhayan. Kaso mo nga, sabi ko nga, yung ibang mga Pilipino kasi, na family, kahit bigyan mo, kahit anong bigay mo ng pagsusumika para sa kanila, bigyan mo ng pangnegosyo, bigyan mo ng para lang mapagandang buhay. Yung iba, hindi ko nilalahat, huwag kayong magalit sa akin. Sinasabi ko yung iba. Kahit anong gawin mong pagtulong sa kanila, kahit anong gawin mo, subukan mo paano sila itayo, hindi talaga natututo at wala talagang balak matuto kasi ikaw pa rin yung gusto nilang maging takbuhan, sandalan. Ikaw pa rin yung gusto nila na bibigay mo na lang sa kanila ang lahat. Para isusubo mo na lang sa kanila ang lahat, ganun. Ganun yung ibang tao, okay? Yun ang pinakamahirap, pinakamasaklap na parte ng buhay, okay? Kapag may mga pamilyang ganun. Pero, maganda kung yung pamilyang yun is nagtutulungan at talagang pag binigay mo ng pangnegosyo, binigay mo ng, itong puhunan, magnegosyo ka, palaguin mo. Nakita mo na talagang ginawa nila. Nagsumikap talaga sila at napalago nila. Yun ang maganda. Nagtulungan talaga. Yun ang maganda sa pamilya. Pero kung hindi, sabi ko sa iyo, kahit habang buhay mo silang tulungan, habang buhay ka rin magdudusa kasi hindi talaga nag-i-improve. So, yun. Kaya ikaw, girl, ay nako, delikado. Huwag kang aasa sa iba, lalo na sa asawa mo. Lalo na dyan sa lalaki, dyan sa boyfriend mo, ay nako, huwag kang aasa kanya kasi hindi okay sa kanya. Okay? Maghanap ka ng lalaking okay lang sa kanya na maging provider. Okay? Kasi, lalo ka mahihirapan niyan pa rin kung ganyan na yun ang pipiliin mo yung lalaking aayaw ng ganyang setup. Okay? Kaya kung ako sa iyo, change your way, okay? At saka, tulungan mo din ang sarili mo. Tama rin naman yung boyfriend mo sa isang banda. Huwag mo ibigay lahat kasi magtira ka rin para sa sarili mo. Kasi tatanda ka rin, darating yung panahon na tatanda ka pa rin. Alam mo, hirap umasa sa ibang tao, lalo na kung aasahan mo yung ganun. Hindi rin niya kakayanin na asahan mo siya, ay naku, mahirap yan. Pero kung okay lang, sabi ko nga, kung okay lang dun sa lalaki, walang problema. Kung okay lang sa kanya na sandalan mo siya, at siya mismo ang nagsabi, siya mismo ang nag-offer, na sandalan mo siya at siya magiging provider, that's fine. Pero kung hindi, yun ang wag na wag mong aasahan, okay? Para sa iyo, girl, mag-ipon ka rin para sa kinabukasan mo. Kasi mahirap yasa ang buhay sa ibang tao. So hanggang dito na lang. Ito na lang at ako ay uuwi na. Ay, hindi pa pala ako uuwi. Pupunta ako ng Target ngayon dahil ako ay may bibilhin. Yes, bibilhin ako ngayon. Kaya pupunta ako ng Target. Meron pa akong energy para magpunta sa Target. Alright, hanggang sa muli. Sana ay may natutunan kayo. Okay, bye!